Magandang gabi po sa ating lahat. Once again, kasama ko po kayo sa Espiritu. Ang Diyos ay kasama ko, kasama nyo. God is everywhere. And bagamat wala tayo sa isang kapilya, but we believe na we are worshiping the true God. And we are going to study His words, His powerful words. Magkakaroon po tayo ng mga reflection for tonight. At bago po natin yung gawin, mga kapatid, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng mga kapatiran natin na nakikinig po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Mga members po ng City Bible Church sa buong Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga pastors, leaders, elders, deacons, at bumabati rin po kami sa mga ibang Christians na hindi po members ng City Bible Church, pero kaisa po natin sa pananampalataya. Hindi po tayo nagkakaroon ng division dahil sa pangalan. Nagkataon lang po yan na kailangan po natin magkaroon ng pangalan para maging legal ang ating pong kalagayan. Nagkakasalo kasi tayo at nagbibigay tayo ng mga certificates at tayo po ay sumusunod din sa batas. Pero spiritually speaking, we are one in the Lord Jesus Christ. Yan po ang katotohanan. So bumabati po tayo sa mga kapatid natin sa abroad. Marami na po tayong mga kapatiran ngayon na nakikinig sa atin. Actually po, natutuwa po tayo. Yung mga kapatiran natin na lumabas na po ng Pilipinas ay dahil po sa broadcast na ito ay nakakausap na muli at natutuwa po sila. Pero po tayo mga kapatiran sa Canada, sa Australia, sa US po. Meron po tayo sa Qatar, Kuwait, Iraq. Mga kapatiran natin sa Africa, India. Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatiran. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ngayong gabi ay naka-hook po ang ating pong broadcast nito sa Muntinlupa City Mental Health Psychosocial Support. Salamat kay Sister Roxanne na ginamit ni Lord para makapasok po ang ating pong broadcast sa kanila pong mga pasyente. So bumabati po kami sa mga doctors, nurses, mga staff, at higit po sa lahat sa inyo pong mga pasyente na nandiyan dyan. Huwag po kayong masiraan ng loob dahil meron pa po tayong ibang bagay na dapat isipin. Alam ko kayo po ay may mga sakit, ang iba po, na yung mga patients dyan ay may sakit, pero nais ko pong patulungan kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at magkaroon tayo ng mga realization na ang buhay po natin ay hindi lamang physical. Kaya po yan ang aking pong nais na ipag-serve sa inyo sa gabing ito. At bumabati po tayo kung nakikinig po ang Vice Mayor ng Surala at narinig po natin ng isang araw. Meron din po isang hospital sa dako po ng Mati na nung isang araw po ay nakikinig sa atin. Kung kayo ay nandyan sa dulo nitong ating pong broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ilan din pong mga empleyado ng PCSO ng Coronadal ay kasama din po natin. Salamat sa taong ginagamit para makarinig po sa inyo ang salita ng Diyos. Isang araw din po ay nalaman ko na ang former mayor po ng Mindoro ay nakikinig po sa ating buong broadcast. Kung nandyan po kayo, magandang gabi po sa inyong lahat at bigay niyo po ng puwang ang salita ng Diyos sa inyo po, sa inyo po mga puso. Wala po tayong i-discuss na religion at ako po ay nandito lang sa inyong harapan para makapagbigay ng konting inspiration mula po sa Word of God. Hindi po ako narito para makipag-debate. Hindi po yun ang aking intention. Pumasok lang po itong COVID na ito, kaya parang naisipan ko lang po na makapagbigay naman ng konting liwanag dun sa expertise na ibinigay naman sa akin ng ating Panginoon. So yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po ba tayo mag-pray at para samahan tayo ng ating Panginoon.
Aming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat, salamat ho sa gabing ito sa another opportunity na kami po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. At sino man ngayong gabi ang kasama ko, spiritually, mga nakikinig, kayo po ang kumilos sa kanila. Ang salita nyo ay buhay, ang pag-asa, ang salita nyo ay biyaya, liwanag, pagkain ng aming kaluluwa. Ito po ay eternal at errorless. Ito po ay inspiration at napaka-active, living, and powerful. Kaya po masyado kaming believe sa inyong mga salita. So, sa gabing ito, Lord God, ito po ay itong broadcast na ito, ipagpalain nyo at samahan nyo po ang lahat. Especially po ang mga tao, ng mga pasyente sa hospital po ng Muntinlupa City, mental health, psychosocial support. Samahan mo sila, hipuin nyo sila sa gabing ito. Gawin nyo pong pagpapala ang kanilang sakit at dahil sa mga sakit na kanila pong dinadaanan na ito, makakilala sila sa isang tunay na healer na hindi lamang physical lang pwedeng pagalingin, bagkos ang kanila pong spiritual na karamdaman. So maamin ka o Diyos, ikaw lang po ang amin pong pinagsasamahan dito, walang pera, walang politika, wala din pong tao at wala ding relihiyon. Basta Lord, lagi po naming isesentro ang programang ito sa pangalan mo, Jesus, at lagi namin sisikapin na talagang si Lord ang maitaas sa programang ito. Salamat po, Panginoong Diyos, salamat po Jesus, salamat po Holy Spirit, salamat po Ama. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ganda-ganda po ng topic natin tonight. Pinagmagatan po natin to na spiritual ignorance, the pandemic nature, and its cure. Para po sa mga ngayon lang natin nakasama, especially yung mga tao dito po sa mental health sa Muntinlupa, kung kayo po ay ngayon lamang nakapakinig ng broadcast na ito, nais ko pong sabihin sa inyo na ito po yung pangatlong gabi ng akin pong pagtatalakay sa topic na ito na pinamagatan ko po na spiritual ignorance, the pandemic nature and its cure. At okay, nung unang gabi po ay tinalakay ko po na ang spiritual ignorance ay isang napakalaking problema. Talaga pong malaking problema po ito. At nung unang gabi ay binigyan ko po ng pansin na sa mata ng Diyos, ang ibig sabihin ng ignorance ay yung kapag matigas ang iyong puso. Para sa Kanya, ikaw ay ignorante. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maging matigas ang puso sa Diyos. Kailangan po tayong magpailalim, sumunod, dahil kapag ang Diyos ang kasama natin, ay talaga pong napakaganda ng magiging result. So sa mata ng Diyos, yung paglayo sa Kanya ay ignorance. Pangalawa po, kagabi po ay tinalakay ko po naman kagabi mga kapatid sa second night, yung 4 na katotohanan para tayo po ay maligtas doon po sa spiritual ignorance. So tinalakay ko kagabi yung tungkol sa kaligtasan, patungkol po sa katwiran, ayan po. At tinalakay ko rin po si Jesus Christ bilang culmination ng law. So last night po ay napakaganda po. Kung kayo po ay first time sa broadcast na ito, ay at medyo bitin ho kayo sa akin pong background, ay pakinggan nyo lang po ang replay ng akin pong Bible preaching or Bible reflection kagabi, April 13. Yan po. So kaya maganda rin po itong nasa Facebook dahil kung hindi ka nakapakinig ngayon, pwedeng bukas, naka-replay naman. At saka po nasa YouTube ko po yan, pwede nyo pong puntahan po ang akin pong YouTube channel, Jim Gustilo. So yan po ay puro libreng paglilingkod sa ikabubuti po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So ngayon pong gabi, mga kapatid, ito yung third night ng akin pong pagtuturo sa under this topic, spiritual ignorance. Siguro po ay nagtataka kayo bakit ako po ay may part 1, part 2, part 3 kasi po talagang napakaganda po ng topic na ito.
Kahit isang linggo po itong talakayin, talaga pong marami akong pwedeng sabihin mula sa salita ng Diyos. Kaya po talaga po naniniwala ako na ang spiritual ignorance ay dapat ma-address. Dahil po po yan parang ganito po yan. Kung ikaw ay ignorante sa batas ng lupa, mahirap po 'yon. Okay? Kung hindi mo kilala yung, halimbawa, ignorante ka sa isang tao, mahirap po yun. Kung ikaw ay medyo kulang ng kaalaman sa mga batas ng medisina, malaking problema po yun. Kahit man lang yung mga basic na mga remedies, mga tinatawag nating home remedies, na pwedeng makatulong sa atin kapag meron tayong konting sakit, mahirap po yun. So, lalong-lalo na mga kapatiran, kung meron po tayong tinatawag na spiritual ignorance. Kaya po, para sa akin, napakatayog po ng aking calling, napakasarap po na tawaging pastor, at parang kami po yung nagsasalita in behalf of God. At nagpapaliwanag po ng mga scripture verses, unti-unti, upang maintindihan po ng mga tao ang bagay-bagay regarding God. So ituloy po natin. Ngayong gabi, ang aking pong target ay hatiin into 3 division. Ito pong aking tema. Ano nga yung tema natin? Yung spiritual ignorance, the pandemic nature, and its cure. Okay. Kapag hinati ko ito sa 3, unang hati, the spiritual ignorance, yung problema ng spiritual ignorance. Pagkatapos po yung pangalawang hati, the pandemic nature or the pandemic effect of spiritual ignorance. At pangatlo, the cure, parang vaccine o kaya ay remedy o kaya ay antidote kapag meron po tayong spiritual ignorance. So mga kapatid, ako po ay naghanap ng passage sa Biblia na talagang sakto dito po sa topic na ito. Okay, so hindi po ako masyadong naging technical dahil po sa amin pong pag-aaral, hindi po nauuna yung topic. Nauuna po yung passage. But once in a while, I do this for a special intention like this. At okay, so mga kapatid, ang aking pong napiling talata ay Judges chapter 2 verse 10 to 15. So samahan niyo po ako dito, napakaganda po nito. Tingnan niyo po. After that whole generation had been gathered to their ancestors, ibig sabihin, nangamatay na po sila, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. So meron pong mga, parang ito pong panahon na ito pong panahon ng Judges. Sabi dun po ay, alam niyo po, ito po yung panahon na, okay, wala na po si Joshua, wala na po si Moses, wala na si Joshua. So mga hukom na lang ang namamahala sa kanila. At yun pong huling generation na nabalitaan na nila o alam nila ang nangyari sa disyerto, yun po ay namatay na. At sabi nga rito, another generation grew up na hindi nila kilala ang Diyos. Yan na po yung ignorance. Sabi to, another generation grew up who knew neither the Lord or what He had done for Israel. Nandiyan na po, kitang-kita na po natin yung tinatawag na spiritual ignorance. Maraming tao ngayon, mga kapatid, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Kaya yung iba, kung ano-ano ang pinupuntahan, kung sino-sino ang sinasamba, kasi hindi nila kilala yung Diyos. Hindi nila kilala yung Almighty God, yung God of Israel, yung God who created the heavens and the earth. Walang nakarating na balita, walang nag-Bible study, walang nag-preach, wala silang nabasa. Meron silang relihiyon, meron silang knowledge na partial. Parang fragmentary. Pero hindi talaga nila kilala yung solid yung Diyos, kung sino yon. At yun po ay tinatawag nating spiritual ignorance. Ngayon po, ang sabi rito ng verse 11, dahil ignorante yung sumunod na generation, verse 11, then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Yun po yung problema. And served the Baals. Okay.
naglingkod sila kay Baal, ibang Diyos po ito. Hindi ito isang capital D, Diyos-Diyosan po ito. Alam niyo po, di po ba pagka sinabing Diyos-Diyosan, hindi yan tunay na Diyos. Pag sinabing tau-tauhan, okay, bahay-bahayan, okay, yan po yan. They forsook the Lord. Ito yung ginawa ng new generation. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. Okay, they followed, they worshiped various gods, various, ibig sabihin, iba-iba, of the peoples around them. Dahil wala sila yung mga ignorante sa tunay na Diyos, ayun po, gaya-gaya na lang sila. Para sa panahon natin, gaya-gaya na lang po ang maraming tao ngayon. Kung saan marami, o kung saan konti, o kaya saan may gumagawa daw ng himala, o saan mayroong lumuluha na ganito, gaya-gaya na lang. Dahil sila nga po ay mga ignorant of the Word of God. Kaya po, mahalaga po yung aking misyon sa lupang ito. At ito nga po, nag-engage na po tayo sa international, parang global preaching. Nagbabakasakali na may mga pinili ang Diyos dyan sa iba't ibang kontinente para makapakinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos pa rin naman ang gagawa, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, so they followed and they followed and worshiped various gods of the peoples around them. Then they aroused, parang ginising nila yung Lord's anger because they forsook Him, referring to God, and served Baal and the Ashtoreths. Another God yan. Another deity nila, mga Diyos-Diyosan po nila. So may Baal na tinatawag, may Ashtoreths. Tapos sa verse 14, in his anger, referring to God, against Israel, the Lord, capital L na po, gave them into the hands of raiders who plundered them. So anong ginawa ng Diyos dito? Ibinigay ng Diyos ang Israelita sa mga plunderer, mga raiders, mga invaders. Yan po. And then nasabi dito ng Bible, He sold them into the hands of their enemies. He, referring to God, ang Diyos ang sa Tagalog, ibinenta ng Diyos sila sa kamay ng kanilang mga kaaway all around, whom they were no longer able to resist, na hindi nila kayang labanan kasi powerful. Whenever Israel went out to fight, pag merong war, the hand of the Lord was against them. Sakit po nun, mga kapatid. The hand of the Lord was against them to defeat them, para matalo sila, just as He had sworn to them, and they were in great distress. Yun po, ang ibig sabihin po ng distress, kahirapan, kapaguran. Distress, parang stress, parang terrible times. Sa mga kapatid sa Panginoon, ngayong gabi ay binasa ko po yung verse 10 to 15, pero actually may karugtong pa yan, verse 16 to 18. Pero later ko na lang babasahin, mga kapatid. So pag-usapan po muna natin sandali at i-magnify po natin yung problema ng spiritual ignorance. Makikita po natin yung spiritual ignorance sa verse 10. Di po ba? Naipaliwanag ko rin naman niya sa inyo. Pero gusto ko pa po itong i-enlarge ang perspective. Ang sabi po ng verse 10, after that whole generation had been gathered to their ancestors. Patay na po yung old generation. Another generation grew up. Siyempre, may lalabas na bagong generation who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. So mga kapatid, dalawa po dito ang spiritual ignorance, parang dalawang level. Who knew neither the Lord, hindi nila kilala yung Diyos at hindi rin nila alam ang ginawa ng Diyos na ito sa Israel. Pero Israelites pa rin po sila. So mga kapatid, makikita po talaga natin dito ang spiritual ignorance. Para po sa akin, ang spiritual ignorance po ay talagang napakabigat pong problema. Kasi diyan talaga kumikilos po ang dyablo. Parang siyempre, pag ignorant ka sa tunay na Diyos, ibig sabihin, ikaw ay you lack information, you lack knowledge about the real thing or the real God. Siyempre, pupunta ka sa ibang paniniwala. Pupunta ka sa ibang pwedeng sandalan. Alam niyo po, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang ibig pong sabihin, meron po talaga tayong component
na espiritu. Kaya nga may naniniwala na ang tao po ay may katawan, may kaluluwa at may espiritu. Yung tripartite nating component. Okay? So kung meron po tayong espiritu at kaluluwa, di meron po tayong spirituality. Ibig sabihin, hindi lang tayo physical. Yung physical po natin, yun ang kailangan ng damit, yun ang kailangan ng pagkain. Pero yung spiritual side mo, yun po yung naghahanap ng spiritual na bagay. Kaya nga normal sa isang tao na laging mag-look up sa isang supreme being. Kahit nga po mga katutubo, talagang they will look for a God, a supreme one. Kaya lang, hindi sila naturuan ng gospel, ng Bible. Ayun, ang sinasamba po nila kung ano-ano. Minsan, they worship the sun, they worship the moon. O kaya, sabi nila, to the supreme being na hindi namin kilala. Kasi it's a normal thing. It's a normal tendency na ang tao will look for a supreme one. Kasi sa ating constitutional nature, talaga pong naka-design po tayo to look up to a supreme being. Kaya po naniniwala po ako sa aking pong pag-preach. You can relate with me. This is what you want. This is what you need. Because I tell you, man does not live by bread alone. Kailangan mo ng Word of God. Kailangan mo na may marinig ka tungkol sa supreme being. And I tell you, I can connect to you tonight. Because your spirit is agreeing with me. Kaya po yun. Kaya lang itong Diablo pinipilay ang mga preachers, pinuputol ang mga paraan para makapag-preach, para hindi mo marinig yung need mo. But praise God tonight, we have this preaching at ikaw ay talagang tuwan-tuwa ang iyong espiritu. Kaya doon sa ating mga listeners, hindi nyo ba napansin, kapag after the preaching of the word, there is joy in you. There is liberty, there is freedom, there is satisfaction, there is contentment. At yun ay napakalalim na contentment, something that you cannot buy. Alam nyo, kapag kumain ka, ng marami kang kinain, aantukin ka lang. Pero kapag Word of God ang pumasok sa iyo at parang sinasalo mo yung mga Word of God na naririnig mo, I tell you, that is amazing feeling. So mga kapatiran, nakita po natin sa gabing ito ang problema po ng spiritual ignorance. Ang nangyari po sa Israel, sabi dito, hindi nila kilala ang Diyos. Pangalawa, hindi nila alam ang mga ginawa ng Diyos sa Israel. So, ibig sabihin, hindi nila alam yung how God parted the Red Sea, paano sila pinakain ng Diyos sa desert, paano sila iningatan ng Diyos sa mga ahas sa desert, paano iningatan ng Diyos ang mga tao dun sa desert sa pamamagitan ng pagbibigay ng pillar of cloud, di ba? At saka yung pillar of fire. So sa gabi merong fire para lumayo yung mga ahas at saka malamig siguro sa disyerto. Tapos sa araw naman naglalagay si Lord ng bubong, yung pillar of cloud. So mga kapatiran, ito po meron silang spiritual ignorance. Okay, kayo po, kamusta po kayo? Alam nyo ba, kilala nyo ba ang Diyos na totoo? Alam nyo ba ang ginawa ng Diyos sa Bible? Kung hindi pa, ibig sabihin nakakaranas ka ng isang sakit. Ang tawag dito po ay spiritual ignorance. At kailangan po natin na marinig ang katotohanan. Pangalawa po, gusto kong ipakita lang yung pangalawang hati ng aking mensahe, the pandemic nature. Kapag sinabi nating pandemic nature, ito po yung outbreak. Di po ba sa coronavirus, yan, tinatawag yung pandemic, isang sakit, isang outbreak yan, may global effect yung sakit ng coronavirus. At ngayon nga po ay talagang global na siya, global crisis mga kapatid. At nakakatakot po ang mga balita lately, meron daw second wave ng coronavirus, meron pang third wave ng coronavirus. Pero sa isang banda ako po ay natutuwa din, sa isang banda, dahil nagkakaroon po talaga tayo ng time kay Lord. Ang iba sa atin talaga ay wala nang we have nowhere to go, di ba mga kapatid? Kaya maganda rin po yan sa Panginoon. Spiritually speaking,
ang mga tao po ay talagang parang tumitino dahil sa pangyayaring ito. Alam niyo po, parang si Lord ay parang nagbigay po siya talaga ng katatakutan natin. Kasi maraming tao parang wala nang takot sa Diyos. Alam niyo, 1 month ago or 2 months ago, alam niyo naman ang kondisyon ng ating bansa, ng ating pamayanan. Talagang ang mga tao wala talagang walang takot sa Panginoon. Ang mall, grabe, tayuan dito ng tayuan. Ang mga pagbebenta ng kotse na mura para ang mga tao ay grabe, mga cellphone, ang mga laptops, ang mga gadgets, ang mga bagong camera, ang mga watch, grabe po, ang gaganda po, talagang binibigyan tayo ng ng mga pagkakalibangan. Maraming tao 2 months ago, 1 month ago, talagang ang mga tao ay lasing. Wala, pag niyaya mo sa church, ayaw. Ang mga kabataan na puro computer games, puro nasa computer shops. Grabe po. Kaya ang Diyos po ay nagsiselos, ang Diyos po ay tinatawag ang ating atensyon. Pinapakita sa atin na tayo po ay may spiritual ignorance. Ibig sabihin ng ignorance, hindi mo talaga kilala ang Diyos, ang kanyang daan, ang kanyang gusto, ang kanyang panuntunan. You know, I tell you tonight, I want to introduce to you who God is. God is a jealous God. Yan po, nakasulat po yun sa Bible. God is a jealous God. May kilala po ba kayong jealous na tao? Kayo mismo, baka jealous kayo. Ang asawa nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, nanay nyo, kung meron kayong kilala, ganun ang Panginoon. Si Lord po ay isang jealous God. Ibig sabihin, kaya medyo sa totoo lang, parang kinakanti tayo ni Lord ngayon. Okay? God is, this is sign. Ito po'y pag-ibig pagpapakita ng Lord ng kanyang pag-ibig sa atin na He loves us. Okay, huwag kayong lumayo sa akin. Mahal ko kayo. Okay? At kasi alam din ng Diyos sa isip ni Lord, alam niya rin ang magiging problema mo in the future kapag lumayo ka sa Panginoon. Kasi I tell you, kapag lumayo ka kay Lord, mawawalan ka ng joy. Mawawalan ka ng peace. Kasi there is no peace apart from Jesus Christ. And there is no grace apart from the Lord. Even a drop apart from Jesus, there is none. So brothers and sisters, itong sinasabi ko sa inyo ay hindi po ito subjective. Itong sinasabi ko sa inyo ay absolute. This is final. Tingnan niyo mga kapatid, ang mga nangyayari sa ibang bansa, talaga pong lumalayo sila sa ating Panginoon. O di ba sa Canada, ginawa na pong batas na pwede na pong pwede nang mag-sex ang tao at saka ang hayop. O yan, binisita sila ni Lord ngayon. Ang Amerika, syempre, alam ko rin po yan kasi nakakapunta rin po ako ng US. Nakikita ko how they are, no? Sa Italy, grabe po, yung bago dumating ang coronavirus, there was a great feast ng mga homo. Nakita ko po sa picture. Parang thousands of LGBT. Ando doon, naghahalikan, mga hubad. Thousands and thousands of people. Siyempre, ayaw ng Diyos yun. Kaya nga ginunaw ng Diyos ang sinira ng Panginoon, ang Sodom at Gomorrah. You know, mga kapatid, history repeats itself. Iisa naman ang Diyos So, iisa ang principle, iisa ang pamantayan, iisa ang batas, iisa ang damdamin, iisa ang karakter. So, mga kapatid, marami lang talaga sa atin, to be honest with you, ignorant lang kasi tayo sa Diyos. Kaya ang problema, hindi natin alam ang kanyang mga daan. Okay. Pag-usapan natin yung pandemic nature. Nang sila po'y lumayo sa Panginoon because of ignorance, ano nangyari? Verse 11, Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Siyempre, ignorant sila. Pumunta sila sa ibang pananampalataya. Iba na ang sinasamba nila. They forsook the Lord, iniwan nila ang Diyos, the God of their ancestors. Yan, tinutuko yung kanilang previous generation who brought them out of Egypt. Nakalimutan na po nila yun. They followed and worshiped various gods of the peoples around them. So gods, maraming gods yung dinatnan po nila doon.
They aroused the Lord's anger. Ayun, in-invite nila yung galit ng Diyos because they forsook Him and served Baal and the Astorets. In His anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. Ito na po yung pandemic. Ito na po yung effect ng kanilang pag-iwan sa Diyos. Ito na po ang problema. At alam ko na ito rin ang nangyayari sa ating bansa at sa iba't ibang mga bansa. Dinalaw na tayo ng Panginoon. Bakit? Sinasamba ng tao ngayon, iba na. Sa ngayon, wala namang Baal, walang Astorets. Pero ang dami-daming mga man-made gods ngayon sa paligid natin, mga kotse. Alam niyo, ang dami-dami kong talagang nakikita mga tao na sinasamba na nga ang kotse. Alam niyo, mga kapatid sa Amerika, grabe po ang mga sasakyan talaga, as in grabe. Talagang, yung iba naman, ang sinasamba ay mga pets. Talaga namang bumibili ng mga mamahaling pets, mga kapatid, galing ng Africa, galing ng Dubai. Talagang yun na ang kanilang gods. Yung iba naman, computers. Yung iba naman, hobbies. Yung iba, paglinggo, yung hindi makasimba, pero makapunta sa mga basketball, Siyempre, laban ng Lakers. Wala mo ng church. Baseball. Kung ano-ano mga inuuna ng mga tao. Pagdating kay Lord, parang wala sila. Parang secondary, tertiary si Lord. Hindi nila priority ang Panginoon. O ngayon, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng problema. O ngayon, even sa White House, may Bible study. Ibinabalik na ngayon ng mga Bibles doon sa mga hospital. Ibinabalik ngayon ng ang Panginoon. Siguro, 'di ba, ayaw na nga nila ang Bible sa mga universities lately, ayaw na nila. Pero because of what happened, ayan, nagising po sila ngayon. So si Lord is in the state of jealousy. Yan po ang nararamdaman ko. So mga kapatid, kagaya ng nangyari sa Israel, sabi ng Bible, in His anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. Ayun, lahat ng pinaghirapan nila, plunder. Anong ibig sabihin nun? Parang kinuha, parang plunder. Naintindihan ko sa English pero ang hirap i-Tagalog. So He sold them into the hands of their enemies all around. Ibinenta sila ng Diyos, whom they were no longer able to resist. Hindi nila kayang labanan. Whenever Israel went out to fight, pag may away sila, may gera, the hand of the Lord was against them to defeat them, just as He had sworn to them. They were in great distress. So mga kapatid, baka yung namamatay dito sa pinag-uusapan natin, mas marami pa kumpara sa namamatay sa ating kapanahunan na ito. So mga kapatid, similar na similar. Ibang context pero iisa ang nangyayari. Kaya kayo pong mga nakikinig sa akin, baka po si Lord ay inoopera lang tayo. At manawagan po tayo sa ating mga kaibigan, kakilala na manumbalik sila sa Diyos, unahin natin ang Panginoon. Ngayon, ito po. In case lang na may mga taong ayaw makinig sa inyong sinishare, pero at least ikaw, alam mo na ang gusto ng Panginoon. Okay, pumunta po tayo sa cure. Tingnan niyo po itong cure. Then the Lord raised up judges. Okay, diba, pinasok sila ang mga Israelita, na-plunder sila, inalipin sila, pinagpapatay sila, okay, at lagi silang talunan. Anong ginawa ng Panginoon? Then the Lord raised up judges. Nag-raise po siya ng mga hukom who saved them out of the hands of these raiders. Okay? And then verse 18, lundag tayo sa verse 18, whenever the Lord raised up a judge for them. So lagi siyang nagre-raise. Okay. Kung titingnan po natin yung verse 16, 17, 18, 19, palaging nandoon, then the Lord raised a judge. Then the Lord raised a judge. Ganun po. So lumalabas, mga kapatiran, dito sa ating pinoproblematize na tayo po ay nasa ilalim ng pandemic. The solution is the same. The cure is the same. It is God. So mga kapatid, makikita nyo po dito sa senaryong ito, nagkaroon sila ng spiritual ignorance, di ba? So si Lord, pinadalhan sila ng mga raiders, mga problema, mga tatalo sa kanila because they worship other gods. Pero makikita po natin na ang Diyos din ang naging cure. Ang Diyos ang, pag sila nagpipray, sabi nga dito mga kapatid sa verse 18,
Whenever the Lord raised up a judge for them, he was with the judge and saved them out of the hands of their enemies as long as the judge lived there. For the Lord relented because of their groaning. Yan. So merong pag-iyak. Pag ang mga tao niya ay nag-iyak, humingi ng tulong sa Diyos dahil sila ay oppressed and afflicted. Ang word na ginamit ay, for the Lord relented. Di ba parang ang ibig sabihin niyan, parang nagdi-decrease. Okay, ang galit ng Panginoon dahil sa kanilang pagpapakumbaba. So kung si Lord ang nagpadala, si Lord yan ang solusyon. So nakita po natin ngayong gabi, mga kapatiran, ang ultimate cure nitong pandemic na ito, itong tinatawag nating spiritual ignorance na ito. So mga kapatid, nais kong ilapat sa inyong lahat ang malawak na problema nitong spiritual ignorance. Alam niyo mga kapatid, tingin ko ito talaga ang problema eh. Bakit may mga tao sa panahon natin na talagang lumayo na sa Diyos, pinuntahan na ang iba't ibang mga bagay sa sanlibutan na ito. Tingnan niyo naman ha, nung wala pa ang pandemic, ang mga tao nasa sabungan, ang mga tao na puyat ng Sabado, ang mga tao, ang kabataan, puro jowa ang iniisip. Ang iba naman, puro computer. Ang iba naman, puro mga kasayahan. Wala silang time. Sa bahay, wala pa rin silang time sa Diyos. Okay. Kaya mga kapatid, ayan po, nagpadala ang ating Panginoon ng pandemic, outbreak. O, di tumino ang mga tao ngayon. Ngayon, sa nakikita po natin ngayon na ang tao ay tumitino dahil sa ginawa ng Diyos. Aba, edi you need to to synthesize. Now, I need to fix myself. I need to prioritize God. Dahil nakita ko that sabi nga dito na ang Diyos pala ang nagpapadala ng plunderers, ng oppressors, ng magbibigay ng affliction. Kaya pala ng Diyos mag-raise ng enemies para patayin tayo at wasakin tayo. Kayang-kaya ng Diyos yun, mga kapatid. Huwag niyo isipin na ang Diyos ay palaging mabait. Ang Diyos ay mabait. Wala pong problema doon. Talagang that's part of His character. Pero tatandaan po natin, hindi lang yan ang kabuuan ng Diyos. Siya po ay, ang kanyang character ay balanseng-balanse. Kung siya'y mabait, matapang din siya. Kung nagbibigay siya ng buhay, pumapatay din siya. Kung nagpapagaling siya, nagbibigay din siya ng sakit. So yan po mga kapatid. Huwag po tayong palinlang. Ang Diyos ay Diyos. Alam niyo, huwag tayong matakot sa dyablo. Ang totoo niyan, ang marami sa inyo, sa atin, natatakot tayo sa dyablo, hindi sa Diyos. Alam niyo po ba, ang ranking ng Diyos at ang dyablo, malayong malayo. Ang totoo po niyan, ang dyablo po ay servant of God. Pwedeng hipan ng Diyos yan. Pwedeng palayasin ng Diyos yan. Takot po ang dyablo. Kaya huwag niyong isipin na ang Diyos at ang dyablo lagi nagbo-boxing. No match. Hindi po yun pwede. So sa Diyos tayo matakot. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Diyos tayo mag-serve. Yan po ang dapat nating maintindihan. Now, let me give you my summary. Spiritual ignorance is no small thing before God. Hindi daw po maliit na bagay ang spiritual ignorance. Kasi ganito yun. Kung ikaw ay nga ignorante sa Kanya, hindi mo siya kilala. Hindi mo siya masusunod. Hindi mo alam ang kanyang karakter. Hindi mo alam ang kanyang gusto. Kasi nga ignorante ka sa Diyos. Sa mga kapatid, importante pala na talagang magkaroon tayo ng knowledge of God. Walang kaibahan niya sa nanay mo kapag kilala mo nanay mo, alam mo yung kanyang alam mo ang mga wishes niya, yung mga likes and dislikes niya. So mga kapatid, ngayong panahon ng pandemic, ngayong panahon ng lockdown, mga kapatid, I'm giving you this information. Kailangan lang ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yun po ang nakikita ko dito, mga kapatid. So spiritual ignorance is no small thing before God. Ignorance of God will lead us away from God. We will commit sins left and right. Pag hindi talaga natin siya kilala. We will be away from His laws. We will be away from His will, principles, commandments, and plans. Gano'n naman talaga eh. Kasi nga, ignorante ka sa Kanya. So, hindi mo alam ang Kanyang mga sistema, patakaran, ang Kanyang gusto.
tayo naman, talaga namang ayaw rin nating makilala ang Diyos kasi kuminsan. Ganun po ang marami din sa atin. So mga kapatiran, this scenario will surely bring us to a spiritual pandemic. Kapag lumayo tayo sa Diyos, talagang iisa, sure ball ang pupuntahan natin. Pandemic, spiritual problem. And so we need to focus on the absolute cure, and that is God Himself. So ano ang aking mga proposition sa gabing ito? Bilang isang spiritual na doktor, ay magbibigay po ako ng mga reseta. Unang-una po, mga kapatiran, ako po'y nananawagan sa inyo na sana po ay iwasan niyo po ang itong pong pandemic na ito, itong spiritual ignorance na ito. Iwasan niyo po ito kasi delikado po talaga ito, mga kapatid. So, unang-una mga kapatid ay tanggapin mo sana, I pray, na ang spiritual ignorance ay matatawag nating spiritual outbreak. Ito po'y malaking problema. So, Hosea chapter 4, verse 6, mga kapatid, ang sabi doon, my people are destroyed. Destroyed ha? Di ba pandemic yan? Destroyed. Ibig sabihin, ayan, epidemia. My people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge. Anong ibig sabihin ng lack of knowledge? Ignorance. Ay naku mga kapatid, maraming magulang ngayon, talagang ang mga bata, ang anak nila pinag-aaral sa best schools, pero hindi mapadala sa church. Kasi nga, ewan ko, dahil nasa value system nila yun. Mas mahalaga kasi yung worldly wisdom, worldly knowledge, o education, university. May mga magulang nga dyan, sabi, igagapang kita anak para makapag-aral. Pero hindi niya maigapang ang kanyang anak para madala sa Bible study. So yung anak lumalaki, marunong sa sanlibutan, marunong sa biology, chemistry, kung ano-anong mga libro. Pero pagdating sa Diyos, ignorante. Kaya ayun po, nakatapos nga ng pag-aaral, nako, matigas naman ang puso. 2 asawa. Nakatapos nga ng pag-aaral, miyembro naman ng Church of Satan. Kasi hindi na ibigay yung Bible, yung Diyos. Ignorante nga kasi. Ipinagkait ng mga magulang yun sa mga bata. Kaya nga dapat, baguhin nyo na mga nanay ang inyong value system. Dapat si Lord muna, more than anything else. So mga kapatid, yan ang unang-una. Pangalawa, kinakailangan natin pagsisihan ito. Itong spiritual ignorance na ito. Alam nyo sa isang banda, kung palalawakin ko po ang discussion, itong spiritual ignorance na ito, this is partly na ibiblame ka. Kasi meron naman mga Bible study, pero we opted to not to attend. May Bible, hindi naman binabasa. May Bible study sa paligid, ayaw umattend. Meron akong online preaching every night. Wala rin. So, kung ikaw ay nakakaranas ng ignorance, spiritually ignorant ka, partly, you are to be blamed. Lalo na ngayon, sa ating bansa, sa Pilipinas, ang dami-daming Bible. Ang Gideon International, namimigay ng Bible, libre. Pumunta ka ng mga hotel, meron. Restaurant, meron. Mga hospitals, nilalagyan ng Gideon. Pero tayo mismo ang lumalayo, ayaw natin ng Bible, ayaw natin ng salita ng Diyos. So, kapatid, pagsisihan mo rin yan. Kasi pag lumayo ka pa sa source ng buhay, anong ibig sabihin nun? Mamamatay ka. Pag lumayo ka sa liwanag, pupunta ka sa dilim. Pag lumayo ka sa Diyos, pupunta ka sa dyablo. So you choose. You choose tonight. Anong gusto mo? Si Lord o coronavirus? Alam niyo ba, kung makaligtas tayo sa coronavirus, there are other virus, other things, other problems will come. Dahil nakasulat na po sa Bible na ang birth pains ay tuloy-tuloy na po yan. So, brothers, avoid this pandemic or this outbreak na tinatawag natin spiritual ignorance. Lumaya ka. Take time to read the Bible. Take time to listen to Bible preachers. Take time to attend Bible studies. Connect to spiritual people.
kapatid. Maybe, bahagi ka ng tinatawag na spiritual ignorant na generation dun po sa Judges na pinag-aralan natin. Pangalawa, mga kapatid, if you are under the curse of God tonight, come to the absolute solution. No less than, but God Himself. Wow! So tonight, you are blessed. You are so blessed tonight. Na ngayon, hindi po vaccine na ginawa po ni Bill Gates ang akin pong sinishare sa inyo, kundi the ultimate antidote, the ultimate vaccine. Di ba may binibenta si Bill Gates ngayon na vaccine para daw gumaling? Actually, kahapon, nanawagan siya sa mga world leaders, para siguruhin ang 3 bagay. Mask, ano pa ba yung isa? Pero yung pangatlo, vaccine. So, kinakausap niya na. So, ang kanyang foundation, ang kanyang business, ang makikinabang. Pero mga kapatid, ngayon, dinadala ko kayo sa absolute solution. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So brothers and sisters, yan lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo tonight. Sinishare ko sa inyo yan with love, under the grace of the Almighty God, under the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung naririnig mo itong aking mensaheng ito mula sa Scripture, sana po ay isa puso mo dahil this night, this event might change your life forever. So mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon at nawa po kayo pinagpala. Nawa po ay narinig nyo po ang aking pong mga binahagi. Kung hindi nyo masyadong nagigets, may replay po yan, balik-balikan nyo yan. Mahalaga po yun, yung repetition. Mahalaga po yung meditation. Balik-balikan natin. Eh bakit ba yung mga pelikula nila James Bond, pinapanood natin ng maraming beses? Ilang beses nyo na ba napanood yung Titanic? Pero bakit pagdating kay Lord? Siguro dahil hindi talaga tayo uhaw sa Panginoon. Kasi pag uhaw ka sa Diyos, no matter what, talagang gagawa ka ng paraan. So tonight, sana po ay naintindihan niyo po yung aking propositions. Number 1, avoid this pandemic, this outbreak of spiritual ignorance. Okay? Back to God. Repentance. Embrace God. Start to read your Bible. Okay? Be free from this spiritual pandemic. Be free from this spiritual ignorance. We have the Bible left and right. Makinig lang po kayo sa mga preaching ko every night. Malaking tulong na po yan. Nakaka-augment po yan sa inyong mga nakakatulong, nakakaambag sa inyong spiritual needs, mga kapatid. And tonight, if you are under the curse of God, may sakit ka, meron kang problemang malalaki, natatakot ka sa COVID, wala kang kapayapaan, magulo ang pamilya nyo, lubog ka sa utang, ano man ang problema nyo mga kapatid, if you think you are under the curse of God, come to the absolute solution. God Himself. So mga kapatiran, yan po yung akin po may iaambag sa inyo at salamat po sa ating Panginoon. So tayo po yung mag-pray. Mag-pray ko po kayo mga kapatid. At ito po ay napakahalaga. Ipag-pray ko po yung mga tao po, mga pasyente po ng Muntinlupa Mental Health Psychosocial Support. At tayo po ay naka-live doon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, mag-pray po tayo. Samahan niyo po ako. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito na nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-share ng word, na i-preach ang inyong pangalan, maitaas ang inyong salita, may pangaral ang inyong kalooban. At salamat po sa gabing ito at ginamit niyo na naman ako sa isang napakahalagang misyon, especially sa panahon ito ng pandemic. Panginoon, ipinapanalangin ko po sa inyo ang mga doctors dun po sa Muntinlupa Mental Health Psychosocial Support. May mga nurses doon, may mga staff, doctors, o kaya may mga pasyente doon at mga drivers doon. Lord, pagpalain niyo po silang lahat, kumilos po kayo sa kanilang buhay ngayong gabi. Kung may mga pasyente sila doon na
nasa mga balag ng alanganin o kaya ay may mga suicidal tendency, malalim ang depression, malalim ang mga self-pity, malalim ang mga problemang iniisip sa aspect ng pera o pamilya. Panginoon, abutin mo sila. I pray for them. Ang prayer nito ay specifically para sa kanila. Panginoon, kumilos kayo sa kanila. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Pagalingin niyo po ang mga may sakit. Abutin niyo po sila. Alam ko may habag kayo. Gamitin niyo po ang prayer na ito para sa kanila. It is not me na magpapagaling, kundi yung aming united prayer. Alam ko marami rin akong kasama tonight who are praying with me para sa mga patients po ng hospital. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig na hindi na sa iba't